Regalo sa balutan ng mga TNT o undocumented na Pilipinong nasa Amerika. Siguradong sila raw ang tatamaan ng mas mahigpit na immigration policy ni Donald Trump. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mahigit 2 buwan pa bago formal na bumalik sa White House si President-elect Donald Trump sa Enero. Pero usap-usapan na ang magiging mukha ng kanyang gabinete. Una agad sa listahan ng appointee ni Trump ang kanyang campaign manager at kilalang political strategist na si Susan Wiles. Siya ang inappoint ni Trump na maging susunod at kauna-unahang babaeng chief of staff ng White House. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The ice maiden, we call her the ice maiden. Bukod sa gabinete, isa sa mga pangako ni Trump noong eleksyon ang mas mahigpit na immigration policy. Kaya isa sa pinangangambahan ng mga eksperto ang posibleng malawakang deportation ng illegal migrants kapag naupo na ulit si Trump. Ang Philippine Embassy sa Washington, binalaan ang mga undocumented na Pinoy roon na umuwi na lang muna kaysa mapadeport. Immediately leave voluntarily because once you're deported, you can never come back to the United States. At least if you leave, there's always an opportunity or a chance that you'll be able to file at the right and just follow the rules and regulations of the country. Sa datos ng Philippine Embassy sa US, tinatayang aabot sa 300,000 ang mga undocumented na Pinoy sa Amerika. Ayon sa pinakamalaking PhilAm organization sa Amerika na Global Transparency and Transformation Advocates Network, tatamaan din ang ekonomiya ng Amerika kung matutuloy ang plano ni Trump. Lalo't karamihan sa mga illegal migrants, pinapakinabangan din ng US dahil sa mababang pasahod. Pag umalis ang mga yan, what will happen? Then people will then either do it themselves or they will have to look for people with document to do it, but they will charge more. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.